Ayos ka. Huwag mo idama yung pagiging bakla at tomboy namin. Ikaw ang issue dito at yung pagiging walang kwenta mong lalaki. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Peter. Hindi niyo naman siya kilala. Mahal ko siya. Mahal namin ang isa't isa at sapat na yon para magkabalikan kami. Ano naman kung may babae siya? Malamang pogi siya at normal na lang sa lalaki ngayon na magkaroon ng babae. Yung mga payo nyo kasi sa akin kakaiba eh. Kung magjojowa lang din naman ako ng iba, parang ganun lang din yun. Mauulit at mauulit lang ang lahat. Sasaktan din naman ako ng magiging bago ko. Bakit hindi na lang ulit ako magtiis sa totoong mahal ko? Saka nangako naman na siya na magbabago na siya eh. Hindi na siya mambababae dahil gusto na niyang bumuo ng pamilya kasama ko. Mga naiinggit lang kayo kaya pilit nyo kaming pinaglalayo. Ano, akala nyo hindi ko yata pansin yun no? Ngayon lang kasi pumasok sa utak ko yung mga payo nyo. Puro na lang paninira sa kanya ni hindi nyo man lang inalam kung may pinagdadaanan ba siya. Ay, pinagtanggol niya pa talaga. Grabing speech yan. Super impressive. Sa sobrang natuwa ako dyan, sumaludo ang gitnang daliri ko. Talagang hinanapan mo pa ng dahilan kung bakit paulit-ulit kanya niloloko? May show pa ba ulit, ha? Ay, alam mo, sa sobrang stress namin sa'yo, baka nga dapat hindi ka na lang namin kaibiganin. Sige, diyan ka na sa lalaki mo. Kapag ikaw tumawag sa amin na umiiyak, sinasabi ko sa'yo, tampalagad ang aabuti mo sa akin. Hindi na ako magpapayo sa'yong tanga ka. May mga kaibigan talaga na kahit anong payo ang gawin ay hindi nakikinig. Yun ang problema ni na Babs at Jeda sa kanilang matalik na kaibigang si Luna, na siyang baliw na baliw sa pag-ibig na malaki ang pasakit sa kanya. Ito rin ang magiging dahilan upang lapitan nila ang itim na kapangyarihan. Makakatulong nga kaya ito para sa ikaaayos ng buhay ng kaibigan o sadyang magdadala lang ito ng mas malaki pang gulo? Ang sabi niya sa akin, magkakasama lang sila ng mga pinsan niya eh. Yung pinadala naman niyang picture sa akin, wala naman dong ibang babae. Tapos tinanong ko lang naman siya kung anong oras siya uuwi. Tapos ayun na, nagalit na siya sa akin dahil para daw wala akong tiwala sa kanya. Pero alam mo yun, kasi pinipilit ko naman ibalik yung tiwala ko sa kanya kaso ito na naman. Bumabalik na naman yung ugali niya na parang nambababae siya. Wala nga akong ebidensya. Pero kasi, alam mo naman tayong mga babae, di ba? Kapag ramdam natin na niloloko tayo, talagang hindi tayo matatahimik. Alam mo girl, sa totoo lang, mas maganda talaga kung tuluyan na kayong maghiwalay. Hayaan mo na yun. Kung mag-focus ka na lang sa sarili mo, mas makakakita ka pa ng ibang lalaki. Oo, nandun na tayo sa pogi siya, matangkad at mabango. Pero kung palagi ka namang iiyak sa kanya, tama na. Ang daming lalaki, no? Gusto mo, bigyan pa kita ng dalawa eh. Tapos nung nakaraan may sumugod pa sa'yo. Sinasabi na buntis siya. Naalala niyo yun? Hindi naman totoo yun eh. Baliw lang yun sa boyfriend ko. At sabi niya naman sa akin, wala naman daw nangyari sa kanilang dalawa. Parang ano lang daw yun, nagkakilala lang sila sa birthday ng pinsan niya. Dami naman kasing pinsan niyang boyfriend mo. Kalahati ata ng populasyon sa Pilipinas, pinsan niya eh. Kaya halos gabi-gabi siyang nasa birthday yan. Isa pa, maniwala ka naman na walang nangyayari sa kanila. Ikaw, Jeda, ha? Bilang isang dakilang babaerong shibuli na daks ang daliri, kapag ba ng babae ka, papayag ka walang mangyayari sa inyo? Oh, wag ka na tumanggi. Kilala kita. Huwag na kayong ganyan. Nag-overthink na nga ako rito. Gusto ko siyang puntahan sa kanila tapos ako na lang ang mag-sorry. Kasi, paano kung mali naman talaga ako na pinaghinalaan ko siya? Na hindi ko man lang hinintay na magpaliwanag siya. Ako, tigilan mo ako dyan sa kagagahan mo, ha? Galing ako sa bahay namin. 3 oras ang binyahe ko papunta rito. Tapos yung jowa mo nakatira lang sa kabilang kanto, hindi ka mapuntahan? Kung mahal ka niyan, dapat nandito na yung kagabi pa. Dapat nung nagtampo ka pa lang, pinuntahan ka na. Kung gusto ka niya, gagawin niya. Kaso hindi, di ba? Sus, tanga-tangahan ka na naman dyan. Huwag ka naman ganyan magsalita sa kanya. Malamang mahal niya yung tao.
Sino ba naman ang di nagpapakatanga kapag nagmamahal, di ba? Ang sabi nga nila, kung saan ka nagmumukhang tanga, dun ka pa totoong nagiging masaya. Salamat, Jeda. Naiintindihan mo ko. Totoo rin naman ang sinasabi ko. Dapat kasi mag-focus na lang muna siya sa sarili niya, di ba? Self-love kumbaga. Ikaw, sino bang kakampi mo, ha? Yung lalaki na yon? Okay lang sa'yo na lukuhin ang kaibigan natin? Di ba ang sabi ko, mahal niya lang talaga. Siyempre wala naman tayong magagawa dun. Alam nga naman ipagpilitan natin sa kanya na pagkatapos ng usapan natin hindi na niya mahal. First love niya yun, baka lang naman nakakalimutan mo. Mahal na mahal ko talaga siya eh. Alam niya yung ramdam ko kasi talaga yung love niya para sa akin. Oo, siguro may mga pinagdaanan kami na hindi talaga maganda o hindi madali. Pero 'di ba, hindi naman ibig sabihin nun na susukuan ko na lang yung relationship namin. Pero ito lang ang para sa akin, ha? Huwag mo naman kasing ibigay lahat sa lalaking yon. Magtira ka naman sana para sa sarili mo, di ba? Oo na, sige na, gets ko na kayo tungkol dyan sa love-love na yan. Pero hindi naman ibig sabihin na mahal mo siya. Talagang todo bigay ka na to the point na kapag nawala siya, hindi mo nakilala ang sarili mo. Tandaan mo, kapag nagmamahal ka ng isang tao, dapat matuto ka ring mahalin ang sarili mo, ha? Okay na yan kung iiyak ka, then iiyak mo lang yan. Nandito naman kami para sa iyo eh. Pero sana naman, kapag natapos niyang iyak-iyak mong yan, bumangon ka naman para sa sarili mo. Tapos sa susunod na magmamahal ka, siguraduhin mong mas mahal mo ang sarili mo. Para kapag alam mong sasaktan ka lang, makakalayo ka kagad. Mas lalong naiyak si Luna sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi na pumasok sa trabaho sina Babs at Jeda para lang damayan ang kanilang kaibigan na magluksa sa kanyang sugatang puso. Sa katunayan, hindi naman yon ang unang beses na umiyak si Luna sa kanyang nobyo. Dahil halos buwan-buwan na lang ay nagkakaroon sila ng problema. Kinabukasan, dahil magkasama sina Babs at Jeda, pinag-usapan nila na sabay na lang silang pupunta sa bahay ng kanilang kaibigan. Pero ilang beses na silang tumatawag kay Luna at hindi pa rin ito sumasagot. Gagi, kinakabahan ako Baka mamaya kung ano na ginawa ng babae na yun. Tara na kaya. Matagal ka pa ba dyan? Wait lang, iiwan ko lang sa locker tong gamit ko. Tawagan mo ulit or sa messenger niya i-try mo. Baka mamaya nakatulog yan. Wala naman yan trabaho ngayon eh. Wait lang. Lo? Ay, kaya naman pala hindi sumasagot. Bakit? Anong meron? Tignan mo yung story niya, tapos yung post niya ngayon lang. Dali, tingnan mo. O ano to? May siopaw pa. Basahin mo nakalagay Thank you baby loves ko, I love you. Alam mo talaga ang kiliti ko, mahal na mahal mo talaga ako. Tapos sino nakatag? Ay si Gaga, bumigay talaga. Sayang naman absent natin kahapon kung gusto niya lang ng siopaw. Ito, basahin mo pa tong post niya. Walang kahit na sino ang makakapaghiwalay sa atin. Kahit anong sabihin nila, ikaw lang ang pipiliin ko. Tapos nakatag pa, di ba? Kung hindi ba naman magaling? Napapailing na lamang ang dalawa habang binabasa nila ang pinagsasabi ni Luna. Panay rin ito post ng mga litrato nila ng kanyang nobyo na para bang hindi sila nagkakaroon ng pag-aaway. Alam ng dalawa na doon pa rin naman talaga mauuwi ang naging pag-uusap nila. Dahil kahit naman anong payo ang sabihin nila sa kaibigan, hindi nito kayang hiwalayan ang nobyo. Ilang araw pa ang lumipas, hindi nagpaparamdam si Luna. Wala rin siyang tugon sa mga mensahe ng mga kaibigan niya. Isang tanghali, sabay na kumakain sina Babs at Jeda nang muli na naman nilang napag-usapan ng tungkol sa kaibigan. Hindi ko pa rin nasabi sa'yo. Inaway ako ni Luna kaninang umaga. Bakit? Ano ba sinabi mo? Buti nag-reply sa'yo. Nakastrict yata ako eh. Nag-chat kasi ako sa kanya. Tinatanong ko kung may pasok siya sa trabaho ngayon. Kasi day off niya, di ba? Sabi ko dadaan ako sa bahay niya kasi naiwan ko dun yung sweater ko. Tapos ayun, kung ano-ano nang sinabi sa akin. Nagseselos daw yung boyfriend niya.
Yung cheater pa talaga nagselo sa'yo? Nagulat nga ako. Sabi ba naman sa akin baka raw kasi may gusto ko sa kanya. Kaya pilit daw na pinaghihiwalay sila. Wait lang, hindi ko kinaya yan! Na-real talk ko tuloy siya. Sabi ko sa tagal naming magkaibigan kahit minsan hindi ko siya nagustuhan. Gusto ko kako sa babae yung hindi tanga sa pagmamahal. Ay, Diyos ko, hindi ka na nga kinausap ng maayos na pagbintangan ka pang mga agaw? Diba? Kung hindi ba naman kasi siya baliw eh. Ako nga yung kakampi niya kapag pinapagalitan mo. Ako pa pala yung masama. Ah, ikaw yung nasa post niya na hindi niya ipagpapalit kahit kanino si Peter? Hindi raw siya maaagaw? Ay, naku! Grabe! Habang tumatawa si Babs, grabe naman ang insulto na nararamdaman ni Jeda. Alam niya na babae ang gusto niya pero hindi naman umabot sa punto na pati ang kaibigan niya ay tataluhin niya. Mukhang nawawala na nga sa katinuan si Luna. Nang kinagabihan lang, tumawag sa kanila si Luna at umiiyak na naman ito. Lasing at mukhang nasa labas dahil sa ingay na naririnig nila. Bilang kaibigan na nag-aalala sa kalagayan ni Luna, nagpunta sila. Maging si Jeda, kahit na naiinis pa rin siya sa mga pambibintang na narinig niya. Tama na yan, te. Lasing na lasing ka na dyan, oh. Jeda, tulungan mo nga ako rito. Ano ba yan, bakla ka? Huwag ka naman magpabigat dyan. Tawagin niyo yung baby loves ko. Siya lang ang gusto ko makita ngayon. Kami ang tinawagan mo tapos siya ang gusto mong makita? Nakablock ako sa kanya eh. Tawagin niyo siya ngayon. Sabihin mo hindi ako makahinga. Sabihin niyo baka mamatay na ako kaya dapat palagi lang siyang nasa tabi ko. Sige na, gawan niyo naman ang paraan. Itong pag-uwi namin sa'yo, hindi na namin magawa ng paraan. Tapos gusto mo pa kaming pag-isipin kung paano namin papupuntahin dito yung walang hiya mong jowa? Tumayo ka naman dyan, bakla! Ang bigat mo kaya! Tara na, tara na! Eksena talaga tong babaitang to eh! Halika na, Luna! Ipasan mo na lang kaya siya sa likod mo. Ano ba yan? Mamaya magkaluslus pa ako eh! Halika na nga! Diyos ko! Umalali ka sa likod niya, Jeda! Ano ba? Ay! Hoy, pota ka, wag mo ako susukahan. Ilalaglag talaga kita sa kanal. Oh, ingat Babs, may eat ng aso oh. Ay! Late announcement ka naman! Nahit ko na yung jackpot bago mo sinabi! Ay, naku naman, Diyos ko! Alien pa yata ang lintik na asong yan. Kulay green ang ebak. Pota! Hirap na hirap ang mga kaibigan ni Luna na itayo at iuwi siya. Maliban sa paghatid sa kanya pauwi sa bahay, isa rin sa naging problema nila ay ang pambayad sa mga nasira at nainom ni Luna. Hanggang sa pag-uwi sa bahay, walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang umiyak at tawagin ang pangalan ng nobyo. Nagmamakaawa rin siya sa mga kaibigan niya na samahan siya para pumunta sa bahay ng nobyo. Sige, ubusin mo yung kape para naman mabawasan yung amats mo. Grabing dami mong ininom eh. Alam mo, hindi lang ako kay Peter nagagalit, pati na rin sa'yo. Ano ba naman yung katangahan mo, Luna? Ano ba? Babae ka naman, ang dami naman pwede maging lalaki dyan sa paligid. Baliw na baliw ka dyan sa Peter na yan. Tangina, siya lang ba ang lalaking kayang bumembang sa'yo, ha? Gamitin mo naman yung utak mo. Nai-stress na ako sa'yo. Nung nakaraan lang ayaw mo kaming kausapin dahil sinasabi mo na kami ang dahilan kaya maghihiwalay kayo. Ngayon kami naman ang lalapitan mo dahil hindi ka na naman pinapansin. Huwag ka naman ganyan magsalita sa kanya. Alam mo na nga na problemado na yung tao eh. Hindi naman yan maglalasing kung hindi siya nasasaktan. Huwag mo na dagdagan. Kaya siguro tayong tinawagan niya para may karamay siya. Hindi naman tayo nagpunta rito para makipag-away sa kanya, di ba? Nakita ko siyang nakikipaghalikan doon sa sinasabi niyang pinsan niya. Baby loves ko. Hindi ka ba magagalit dyan? Tingnan mo nga paulit-ulit na lang siya sa ganyan niya.
Oo nga, naiintindihan ko naman na naiinis ka sa kanya. Pero dapat mas unawain natin siya, di ba? Kasi sa ngayon tayo lang talaga ang malalapitan niya. Huwag ka na nga ma-stress dyan. Mukha kang bading na litsong baboy. Tulungan mo na lang ako rito. Ay, isarado mo na lang muna yung pinto. Di pa ba ako sapat para sa kanya? Tingin mo ba hindi ako kamahal-mahal? Pangit ba ako? Ha? Ano bang mali sa akin? Ang sabi niya sa akin, magbabago naman daw siya. Baka magbabago lang siya kapag may anak na kami, no? Baka dapat magpabuntis na ako. Ayan! Ayun na naman siya sa kagagahan niyang yan! Papabuntis ka? Tapos ano, dalawa na kayo ng anak mo magdurusa sa pagiging gago ni Peter, ha? Ay, Diyos ko, Lord! Nagbabago na ako. Patawarin nawa kung babalik ako sa kasamaan. Hindi mo kasalanan, ha? Walang mali sa'yo. Baka kailangan mo lang talagang magpahinga muna. Ipahinga mo rin kasi ang puso mo. Hindi naman kailangan madaliin na kapag kinausap ka lang niya, bibigay ka na kaagad. Magkaroon ka naman ng time sa sarili mo. Huwag mong kausapin niya na parang first time niya nakarinig ng advice mula sa atin. Kulang na lang gumawa ko ng podcast na pwede niyang pakinggan araw-araw. Babs, hindi naman kasi pwede na masasakit na salita yung sasabihin mo sa kanya, di ba? Kawawa naman din siya. Nasasaktan na nga lalo mo pang sasaktan. Ilayo mo yan, Jeda. Tatamaan sa akin yung packshit na yan. Sinasabi ko sa'yo kapag yan naabot ko, paggising yan, bukas lagas-lagas na ang buhok niyan. Huwag na kayo magtalo dyan. Please lang, tawagan niyo na si Peter. Sabihin niyo, may taning na ang buhay ko para naman mag-alala siya sa akin. Sabihin niyo hanggang bukas na lang ako, baka mamatay na ako. Kailangan ko kamo ng kiss niya. Please, tulungan niyo naman ako magkaayos kami ni Peter. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Alam niyo ba yon? Siya na yung naiisip kong kasama habang buhay. Magiging tatay ng mga anak ko. Oo nga, naiintindihan ka namin dyan. Pero sana intindihin mo rin yung sinasabi namin sa'yo. Hindi ganyan ang pagmamahal, te. Hindi ibig sabihin na siya yung naiisip mong makakasama sa future. Ibig sabihin siya na talaga. Baka yung future na iniisip mo, hindi yan mangyari dahil ngayon pa lang ang dami na niyang ginagawang mali. Red flag na yan. Dapat ngayon pa lang masaktan ka na kaysa hintayin mo pa na dumating yung araw na wala na talaga pati ang sarili mo. Makakaya mo pang mabuhay nang wala siya? Ha? Self-love. Kailangan mo ng self-respect. Piliin mo naman ang sarili mo. Tanga yan, hindi niya maiintindihan niyang ganyan. Ang gusto naming sabihin, gamitin mo yung pinag-aralan mo para hindi ka magmukhang katawa-tawa kakahabol sa lalaki. Kahit ba sabihin natin na pogi, na model, na dax, na magaling sa kama, na ano pang mga magagaling, at mas lalong magaling manloko, hindi ka dapat pumapayag na paulit-ulit kang tinatarantado. Tingnan mo, pupusta ako. Bukas yan may post yan na nag-date sila, kumakain niya ng siopaw. Tapos caption yan, pagmamahala na hindi matitibag ni inuman. Na para bang bida siya sa mga telenovela sa hapon. Kasi naman, ramdam ko naman na mahal niya ako. Oo, alam ko na babaero na talaga siya dati pa. Pero naniniwala ako na nagbabago naman ang mga tao. Pwede pa rin siya maging loyal sa akin. Kapag nakita niya na kahit anong gawin niya, nandito pa rin ako sa tabi niya. Alam ko na hindi niya na ako pakakawalan. Gusto ko manatili sa kanya.
Dahil pagsubok lang ito sa pagmamahala namin. Anong akala mo sa inyong dalawa? Nasa married life na at may 3 anak para maging martir ka? Te, 2 years pa lang kayo niyan pero sobrang stress ka na. Daig mo pa nagkaroon ng 12 anak, tapos kambal lahat. Ganito na lang ang gawin mo ha. Try mo mag-travel. Gusto mo ba na mag-book ako ng staycation para sa ating 3? O kaya mag-leave tayo sa work ng kahit mga 2 days lang. Punta tayong Baguio para naman makapag-isip ka ng maayos. Baka kasi mahirapan ka magdesisyon na mag-move on kasi andito ka lang palagi sa bahay mo. Sa Sagada nga kami nagkakilala eh. Baka mamiss ko lang siya lalo. Ano na lang, mag-Thailand na lang kaya tayo. Ano sa tingin mo? Hoy, ano tayo anak ng kontraktor? Akala mo ba may ibon tayo para sa moving on at healing na yan? Ikaw, kanina ka pa kontra ng kontra. Sasama ka rin naman. Para nga magkaroon naman ng panahon si Luna na makapagpahinga sa kaiiyak niya. Makakatulong naman to sa kaibigan natin eh. Hayaan mo kapag ikaw naman ang na-broken, kahit sa Europe pa, sasamahan kita. Kahit malibot pa natin ang mundo, for sure pagbalik natin dito, magkakabalikan din yan. Sa Sikihor na lang. Lolo, nag-request pa nga. O sige, sakto. Para kapag nainis ako dyan sa katangahan mo, ipapakulam ko yang si Peter. Marami daw mangkukulam dun sa Sikihor eh. Ay, ang gastos mo masaktan. Pasalamat ka, love kita. Naku, kung hindi talagang hahayaan na kita. Dami ko ng absent ngayong month ha. Patuloy na nagdadaldal si Babs pero kahit na ganun, sa huli ay nagpakita pa rin siya ng simpatya sa kanyang kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas, sabay-sabay silang nagkaroon ng pagkakataon na magpunta sa Sikihor. Dahil tumapat na 2 araw silang walang pasok sa trabaho at sinundan naman nila ng paalam. Balak nilang 3 araw manatili sa ibang lugar. Oh, sure na tong ginagawa mo ha? Kapag talaga ikaw nakipagbalikan pa sa gagong yon, nako! Promise, totoo na to. Ang gana nga ng pakiramdam ko ngayon eh. Salamat sa inyo ha. Hindi niyo ako pinapabayaan. Tama nga kayo. Dapat talaga unahin ko palagi ang sarili ko. Ay, aba dapat lang talaga, no? Hindi ako gagastos ng ganito kamahal para lang bumalik ka sa gunggong na yun, no? Gumastos na nga ako sa travel na to tapos may absent pa ako. Baka naman, di ba? Pasalamat ka rin, ang daming paugi rito. Busog ang aking mga mata. Basta palagi mo lang tatandaan na dapat alam mo ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi lang yung palagi sa kung anong ibibigay mo sa jowa mo. Dapat yung para din sa'yo. Sana hindi ka na maging tanga. Sa pananatili nila sa lugar na yon, may mga oras na pinag-uusapan nila si Peter. Minsan, bigla na lang umiiyak ang kanilang kaibigan pero napapatahan din nila. Isang araw bago sila umuwi, muli na namang umiyak si Luna. Ang bigat talaga ng dibdib ko. Ganito pala yun, no? Kanina lang tumatawa ako. Tapos ngayon bigla na naman ako naiiyak. Kapag naman pinipigilan ko, ang sakit naman ng dibdib ko. Normal lang yan, huwag ka mag-alala. Dadaan talaga sa parang roller coaster yung feelings mo pagkatapos ng breakup. Ngayon masaya, mamaya malungkot, tapos masaya ulit. Pero damahin mo lang, lilipas din yan, promise. Magugulat ka na lang isang araw, wala ka na palang feeling sa kanya. Yes, normal lang makaramdam ng sakit kapag nagmo-move on. Ang hindi normal, yung paulit-ulit ka nagpapakatanga. Bakla, ang ganda mo. Huwag mong sayangin yan, ha? Tandaan mo yung paulit-ulit namin sinasabi sa'yo, ha? Na dapat ang pagmamahal hindi ka pa iiyakin palagi. Hindi ka dapat nag-overthink. Hindi ka stress. Dahil yung mga signs na ganyan, ibig sabihin lang yan, hindi talaga siya para sa'yo. Dahil ang lalaking mahal ka, hindi hahayaang masaktan ka ng dahil sa mga ginagawa niya. Hindi pa naman ganun kahuli ang lahat para kumilala ka ng iba. Pwede pa yan, ha? Mas unahin mong kilalanin ang sarili mo.
Tama si Babs, dahil kapag inuna mong mahalin ang sarili mo, malalaman mo kung ano yung klase ng love na kailangan mo. Kapag hindi nila mapantayan yung love mo sa sarili mo, ibig sabihin lang hindi siya ang para sa'yo. Kasi sa totoo lang, awang-awa na kami sa'yo eh. Wala kang ibang ginawa kundi ang umiyak at magmakaawa sa kanya. Hindi lang awang-awa kundi inis na rin ako. Sa totoo lang gusto na kitang tampalin talaga. Pasalamat ka talaga umaawat palagi si Jeda. Kung wala to baka binato na kita ng buko sa ulo. Basta, alam ko na ngayon, self-love na. Focus na lang muna ako sa career ko. Gusto ko i-pursue ang modeling din eh. Hindi para sumunod sa kanya kundi para gawin ang nagpapasaya sa akin. Alam ko naman na palagi kayong nasa tabi ko. Mahirap to para sa akin, pero alam kong kakayanin ko. Kahit na ilang taon pa ang abutin, alam ko makaka-move on din ako. Sa mga salita ni Luna, tila babuo na sa kalooban niyang tanggapin na hindi na nga sila magkakabalikan ng kanyang minamahal na dating kasintahan. Ngunit, isang araw pa lang ang nakalilipas nang bumalik sila ng Maynila. Nakita ni na Babs at Jeda ang kaibigan nilang kumakain sa labas kasama si Peter. Uy, totoo ba yung nakikita ko? Hindi naman siguro tayo bulag, no? Sabi ko sa'yo pinagastos mo pa ako. Nangutang pa ako sa savings ko tapos ganito lang makikita natin. Teka nga lang, hahampasin ko siya ng upuan sa ulo. Agad na tumayo si Jeda para sundan ang kanyang kaibigan na lalapit kina Luna. Habang palapit sila, kitang-kita kung paano maging masaya si Luna kasama ang nobyo na para bang hindi siya umiyak ng paulit-ulit. Ay, mas matamis pa kayo dyan sa kinakain nyo Hindi kaya lang gaming kayo dito? Oh, andito rin pala kayo? Akala ko umuwi na kayo. Kakain sana kami, kaso parang nawalan kami ng gana. Paano? Bigla ba naman naming naalala kung magkano ang gastos namin sa Sikihor? Medyo ramdam nga namin ngayon na baka sa ibang lugar naman gagala next month. Ramdam mo rin pala? Oo ubus ipon na naman. Pero wag na lang tayong gumala. Wala namang napapala. May pinapahiwatig ba kayo? Bakit kaya hindi nyo nalang sabihin sa akin, no? Para kayo mga tanga dyan. Kailangan talaga sirain nyo ang moment namin ng boyfriend ko. Sa moment mo sa baby loves mo, nag-worry ka pero sa time at efforts namin, hindi. Wow, girl! Nakakaya naman sa'yo! Gigil mo ako! Ngayon ko lang kasi napagtanto na tama siya. Kayo ang toxic sa relationship namin. Nakikinig ako sa mga payo nyo kaya nasisira kaming dalawa. Mahal naman namin ang isa't isa Kaso kayo tong todo push sa akin na hiwalayan ko siya. Ewan ko ba kung naiinggit kayo sa akin dahil may pogi akong boyfriend. Mga kaibigan ko pa naman kayo. Dapat kayo mag-ayos sa amin. Hindi yung kayo pa ang maglalayo sa aming dalawa. Basta wala akong pakialam kung pogi yan Babae ang gusto ko, no? Hoy, mas lalo naman ako, no? Maging single na lang ako forever kaysa maging emotional punching bag ng isang walking red flag. Wag na, uy! May nalalaman ka pa dyang self-love, pero tanga ka pa rin naman pala. Ay, nung nag-aaral tayo, ang talino mo. Anyari, te? Nabobo ka dyan? Nagalit ang lalaki dahil sa sinabi ni Babs. Kung ano-ano na lang ding masasakit na salita ang sinabi niya sa dalawa. Ayos ka! Huwag mo idama yung pagiging bakla at tomboy namin. Ikaw ang issue dito at yung pagiging walang kwenta mong lalaki. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Peter. Hindi niyo naman siya kilala. Mahal ko siya. Mahal namin ang isa't isa at sapat na yon para magkabalikan kami. Ano naman kung may babae siya? Malamang pogi siya at normal na lang sa lalaki ngayon na magkaroon ng babae. Yung mga payo nyo kasi sa akin kakaiba Kung magjojowa lang din naman ako ng iba, parang ganun lang din yun. Mauulit at mauulit lang ang lahat. Sasaktan din naman ako ng magiging bago ko. Bakit hindi na lang ulit ako magtiis sa totoong mahal ko? Saka nangako naman na siya na magbabago na siya Hindi na siya mambababae dahil gusto na niyang bumuo ng pamilya kasama ko. Mga naiinggit lang kayo kaya pilit ko kaming pinaglalayo. Ano, akala nyo hindi ko yata pansin yun, no? Ngayon lang kasi pumasok sa utak ko yung mga payo nyo. Puro na lang paninira sa kanya ni hindi nyo man lang inalam kung may pinagdadaanan ba siya.
Ay, pinagtanggol niya pa talaga. Grabing speech yan. Super impressive. Sa sobrang natuwa ko dyan, sumaludo ang gitnang daliri ko. Talagang hinanapan mo pa ng dahilan kung bakit paulit-ulit kanya niloloko? May show pa ba ulit, ha? Ay, alam mo, sa sobrang stress namin sa'yo, baka nga dapat hindi ka na lang namin kaibiganin. Sige, diyan ka na sa lalaki mo. Kapag ikaw tumawag sa amin na umiiyak, sinasabi ko sa'yo, tampalagad ang aabuti mo sa akin. Hindi na ako magpapayo sa'yong tanga ka. Isipin mo ng tanga ko, pero nagmamahal lang ako ng totoo. Ngayon lang ako mag-a-agree kay Babs. Oo nga, tanga ka nga. Diba? Nawala ng utak nung nagmahal? Talagang sa atin pa siya galit ngayon, ha? Ang gusto lang naman natin ialis siya sa toxic relationship niya. May pasabi-sabi pa siya na promise hindi ko na siya babalikan. Masama bang maging marupok sa pagmamahal? Ay, be, hindi yan pagiging marupok. Iba yan, katangahan yan. Ginagamit lang ang salitang karupukan kung tampuhan lang meron sa inyo ng jowa mo. Pero kung gaguhan na, aba doon ka mag-isip. Kasi yun ang katangahan. Nuknukan ka ng katangahan. Yun na yun, period. Sabi ko pa naman magbabago na ako. Pero napapamura pa ako sa mga pinaggagawa mo. Basta, hayaan nyo na lang ako. Wala naman sa inyo makakaintindi sa akin eh. Hindi nyo kasi alam kung anong klaseng pagmamahalan ng meron kami. Relasyon namin to, kaya hindi dapat pinakikialaman ng iba. Okay, sige. Kapag umiyak ka, wala kaming pakialam sa'yo ha. Relasyon nyo yan. Luha mo rin yun. Hindi ko na talaga gagastusin ang savings ko para sa healing-healing na yan. Hindi gala need mo. Baka need mo na ng bagong education. Ay naku, ayoko na. Baka kung ano pa masabi ko, tara na nga. Hindi makalimutan ng dalawa ang eksena na yon, kaya kahit na halos 1 linggo na ang nakalipas, palagi pa rin nilang pinag-uusapan. Si Jeda na dati ay taga-awat kapag nagsasalita ng masama si Babs tungkol sa kaibigan nilang si Luna, ay tila ba nakikisabay na rin. Pati siya ay hindi matanggap na maririnig mismo sa kaibigan nila ang mga salita na yon. Toxic daw tayo? Aba tayo pa? Kulang na lang itag niya tayo dito sa mga post niya eh. Kita ko nga story niya kagabi, pero binura niya rin ata agad. Hindi ko na makita ngayon eh. Sabi niya pa doon, ang mga tunay na kaibigan daw dapat alam kung paano susuportahan ng isa, lalo na kung sa pagmamahal. Huwag mo raw tawagin na kaibigan ng sarili mo kung gusto mong manira ng relasyon. Wow, tayo talaga naninira. Matagal naman ang sira ang relasyon nila. Malalaman ba natin na may problema sila kung hindi niya sinasabi? Sa kanya naman ang gagaling eh. Parang kinakain niya mismo ang sinukanan niya. Sabi ko nga sa kanya, kung makikipagbalikan pa rin siya kay Peter, hindi na lang sana niya sinisiraan sa atin. Tapos masasaktan siya kapag tayo naman na nagsalita. Bahala na siya sa buhay niya. Hayaan na lang natin yun. Naka-restrict siya eh. Nung nakaraan kasi 2:00, tawag ng tawag sa akin. Tapos kapag sinagot ko yon, alam ko na ang sasabihin niya sa akin. Malamang yung jowa niya nasa birthday na naman ng pinsan, tapos hindi siya kinakausap. Sa ulado ko na yon. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nila pinapansin si Luna. Hanggang sa nakikita na naman nilang malungkot ang dalaga sa social media nito. May mga tugtog pa na para bang nakipaghiwalay na naman siya sa nobyo. Mga salitaan tungkol sa tunay na pagmamahal, tungkol sa pagtitiis at tungkol sa pagpili sa sarili. Kapag yun ang nababasa ng dalawa, alam na nilang may pinagdadaanan si Luna. Isang tanghali, kumakain ng magkaibigan habang ang usapan pa rin nila ay si Luna. Ay, tingnan mo si Gaga. Kahapon lang may posto na video sa TikTok tungkol sa lalaki manloloko. Tapos ngayon magka-date sila oh. May siopaw na naman nabigay ang baby loves niya. Tang inong to, wala ba yung pambili na siopaw? Kaya itong ginagamit sa kanyang panuhol? Okay lang sana mambaba itong hinayupak na Peter na to eh. Kung after nun bibigyan siya ng house and lot, makabawi man lang sa sama ng loob. Kaso siopaw? Kumalma ka na, baka mamaya ma-high blood ka pa niyan ha. Ay true, nahihilo na nga ako ngayon. Kumakain ka pa ng taba. Akin na lang yan.
Hayaan mo na yan si Luna. Baka kapag wala tayo sa tabi niya, baka matauhan na talaga yan. Magsasawa rin yan. Malalaman niya rin kung anong mali sa pagmamahal niya. Kapag natauhan yan, malalaman niya rin anong gusto niya. Ang gusto niya, Siopaw, bola-bola. Parang ginagawa sa kanya ng jowa niya. Binobola lang siya tapos iniisip na niyang true love yon. Si Babs ang mas maraming sinasabi dahil siya ang talagang galit na galit. Noong una ay kay Peter lang siya galit, pero ngayon ay mas matimbang na ang galit niya kay Luna. Dahil kung manloloko si Peter, ay hinahayaan naman ni Luna na lokohin lang siya. Kung sana ay hindi na pumapayag si Luna na makipagbalikan, wala namang magagawa ang lalaki. Ayaw man niyang isipin, pero malaki ang posibilidad na si Luna pa ang nagmamakaawa kay Peter para lang magkabalikan sila. Halos 1 linggo rin ang nakalipas, hindi pa rin nila pinapansin si Luna, pero nakaantabay sila sa mga post nito. Paulit-ulit lang. Matapos mag-post ng mga malulungkot, kinabukasan naman ay masaya na siyang kasama ang nobyo. Panay siya pakita ng mga litrato nila na para bang sobrang saya nila. Pero kahit na ganon ang pinapakita niya, alam pa rin ng kanyang mga kaibigan kung ano ang tunay niyang pinagdadaanan. Tinitiis lang talaga nila dahil gusto nila na si Luna ang makaalam sa sarili niya kung anong mali sa mga desisyon niya. Pero isang araw, tumawag kay Babs ang isa sa kapitbahay ni Luna. Sinabi sa kanya na lasing daw si Luna at nakahiga lang sa labas ng bahay. Baka raw mapano pa doon. Hindi naman nila maipasok sa loob dahil wala silang makitang susi. Wala raw ang bag ni Luna kaya iniisip nila ay nanakawan nito habang lasing. Jeda, aalis ako. Pa-file ako ng emergency half-day O, pirmahan ko na to, sulatan mo na lang. Pasa mo sa HR. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yung magaling mong kaibigan nandun sa labas ng bahay nila natutulog. Walang susi. Nanakawan daw yata. Tumawag sa akin si Ate Rose, yung doon sa may bakery, dahil wala raw siyang kilala na pwedeng tumulong kay Luna. Sige, susunod ako after work. Halos madapa pa si Bob sa pagmamadali para lang makalabas ng kumpanya. Pati pagmamaneho niya, hindi na rin niya masyadong maayos. Kung saan-saan na siya sumingit para lang makarating kaagad sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang makarating siya, naabutan niya si Luna na nakaupo na sa gilid. Halatang masakit ang ulo nito. Marumi rin ang kanyang damit dahil nga humiga siya sa sahig. Halika na, tumayo ka na dyan. Mabuti na lang may susi ako. Paano kanyan makakapasok sa bahay mo? Ano ba namang pinaggagawa mo sa sarili mo? Nawalan ka pa ng cellphone at gamit. Tawagin mo naman si Peter. Sabihin mo punta siya rito. Tangina, Peter pa rin? Ano ba naman? Ikaw na nga yung napahamak at nagbukang tanga dyan sa labas tapos yung lalaki pa rin na yun ang iniisip mo? Hindi ka ba talaga matatauhan, ha? Nakakapagod ka. Kung ako nga ay sinaalang-alang ko pa pati trabaho ko, pati buhay ko para lang makarating agad dito. Tapos bubungaran mo ko niyang paghahanap mo kay Peter? Siya, nandyan lang siya sa kabilang kanto. Napuntahan ka ba? Inalalayang ka ba? Kasi naman, okay naman kaming... Hindi sapat yung sampal na yan. Gusto pa kitang sampalin ng paulit-ulit hanggang sa magising ka. Luna naman, awa naman sa sarili mo. Hindi mo man lang ba talaga kaya yun, ha? Dapat ba magpakabaliw ka sa isang lalaki? Ano bang meron siya na hindi mo makikita sa iba? Ni wala nga siyang care sa'yo. Binabalikan ka lang niya dahil tanga ka. Hindi ka niya mahal. Hindi na yan pagmamahal. Mahal naman niya ako. Sinabi niya naman yun. Baka naman nahihirapan lang siyang magbago. Baka gusto niya naman. Baka sinusubukan niya naman. Hanggang kailan ka ganyan, ha? Hanggang kailan mo sisirain ang buhay mo para sa kanya? Sige, gusto mo bang ganyan? Maging pakawala kang babae, ha? Kapag hindi kayo okay, iinom ka? Para maging okay kayo, magmamakaawa ka? Gusto kitang sampalin habang minumura ng paulit-ulit? Pero sasapat ba yun para matauhan ka?
Hindi kami yung nasa relationship na yan. Pero kami yung pagod na eh. Kung tutusin, pwede naman sana kitang hindi intindihin. Nung tumawag ka sa akin, pwede ko namang sabihin na hayaan ka na lang. Hintayin na lang si Peter kung kailan ulit siya magkakaroon ng paki sa'yo. Kasi hindi naman na dapat tayo magkaibigan, di ba? Ano ba kasing gagawin ko? Mahal na mahal ko siya eh. Kung mawawala siya sa akin, patayin mo na lang ako. Sana nga pwede, no? Para mapigilan kita magpabalik-balik sa kanya. Ano, te? Nasaan ang respeto mo sa sarili mo? Siya lang kasi talagang gusto ko. Ang nakakaintindi sa akin. Mahal niya ako. Ramdam ko naman yun. May pagmamahal bang ganyan? Hinayaan ka niya mag-isa na magpakalasing sa labas? Ni wala siyang ginawa nung nandiyan ka sa labas. Imposible naman na walang magsasabi sa kanya, di ba? Ilan lakad lang mula sa bahay nila, oh. Di man lang ba siya nag-alala dahil nanakawang ka? Te, nasan ang pagmamahal dyan? Hinahabol mo yung pagmamahal na wala naman. Hindi ganyan ang pagmamahal. Kapag kasi iniisip ko na kapag iba ang nakatuluyan niya, sobrang nasasaktan ako. Paano naman yun kung alam ko sa sarili ko na gusto ko siyang maging ama ng mga anak ko? Gusto mo magkaroon ng ama ang mga anak mo na katulad niya? Kung hindi siya responsable sa'yo, hindi yan magiging responsableng ama. Kung hindi ka niya pinapahalagahan, hindi niya rin pahalagahan ang pamilya niyo. Huwag ka maniwala na magbabago siya para sa'yo. Kakahintay mo noon, ikaw na ang nagbabago. Hindi ka nagbabago para maging best. Nagiging worst ka, te. Mangangarap ka na lang ng ama para sa mga anak mo, gaya pa niya. Gusto mo pang idamay sa pagiging miserable mo, mga bata? Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, isipin mo ang awa sa magiging anak nyo. Baka isumpa ka pa ng anak mo kapag nalaman nilang ganyan ka mag-isip na dinala mo sila sa mundong to dahil ang tanga-tanga mo. Mali ba ako na gusto ko lang magmahal? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha? Hanggang kailan ka magiging ganito? Magsawa ka naman sana. Mapagod ka naman. Kung kami nga napapagod na eh. Ayokong mapagod. Paano kung biglang isang araw magbago nga siya? Paano kung magsisi ako na hindi ako naniwala sa kanya? Tapos yung susunod niyang mamahalin, yun ang maniniwala sa kanya. Paano naman ako? Ayoko magsisi habang buhay. Kasi naniniwala naman ako sa mga pangako niya sa akin eh. Gusto kong subukan. Dahil paano ko mapapatunayan na kaya naman magbago ng isang manloloko? Magbabago siya kung gusto niya magbago para sa'yo. Hindi mo na yun dapat inihintay. Kusa niyang gagawin yun. Hindi pinagmamakaawa ang ganyan. Kakahintay mo sa kanya, mas lalo niyang hindi gagawin. Kasi alam niyang kahit gaguhin ka niya, makakabalik at makakabalik siya sa'yo. Wala siyang pagpapahalaga. Tagalog tong usapan natin, ha? Sana naman madali mo lang maintindihan, di ba? Sa'yo ako naiinis. Bakit ba ang tanga-tanga mo? Tanga na ba ngayon na asamin kong makasama siya? Kung ganyan ang pagiging tanga? Oo na, sige na. Ako na ang pinakatanga sa lahat. Hindi ko naman kasalanan na ito yung nararamdaman ko eh. Na gusto kong maniwala na handa siyang magbago. Tapos ma-realize niya na ako pala talaga yung gusto niyang makasama. Kasi nga mahal niya ako. Na kahit ang daming babaeng dumaan sa buhay niya, maiisip niya na ako lang yung palaging nasa tabi niya. Na kahit gago siya sa paningin ng iba, ako, nakikita ko siya bilang mabuting tao. Ayoko na talaga, te. Pagod na ako sa'yo. Hindi ko na lang sana sinayang tong araw ko sa trabaho. Sana hindi nabawasan ang sahod at allowance ko. Kung alam ko lang na hindi ka talaga makakapag-isip ng tama, hinayaan na lang kita dyan sa labas.
Mukhang kaya mo naman yata, no? Hayaan mo, sa susunod talaga, hahayaan na lang kita. Baka sakaling si Peter ang sumalo sa'yo, para naman maramdaman mo kahit minsan na superhero mo siya. Suko na ako sa'yo, ayoko na. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw pa rin naman ang magdurusa dyan sa ginagawa mo eh. Saka mo na lang ako kausapin kapag hindi ka na tanga, ha? Ayoko na magpaliwanag. Sige, go ka na. Hanapin mo siya. Magmakaawa ka sa kanya na magbago siya. Kasi ako, hindi na ako magmamakaawa sa iyo na maawa ka sa sarili mo. Ginusto mo yan, di ba? Go! Panindigan mo! Hindi na nagpaawat pa si Babs, agad na rin siyang umalis. Nagsabi lang siya kay Jeda na umuwi na siya dahil pagod na siyang makipag-usap sa isang tao na sarado ang utak at walang pag-unawa sa mga payo. Pero nang umuwi na sa trabaho si Jeda, nagpunta siya sa kaibigan niya. Nakapatay ang lahat ng ilaw, mula loob at labas ng bahay ni Luna. Ang akala ni Jeda ay walang tao, pero nang buksan niya ang ilaw, nakita niya si Luna na nakaupo lang sa isang gilid at iyak ng iyak. Bakit hindi ka nagbukas ng ilaw? Tingnan mo ang lamok dyan sa pwesto mo. Hindi mo rin isinarado tong bintana. Ano ba namang ginagawa mo, Luna? Alam mo naman na may nakukuhang sakit dyan sa mga lamok eh. Okay lang. Para mamatay na ako. Kaya naman pala nagagalit si Babs eh. Kung magagalit ka lang din naman sa akin, sige na, umalis ka na rin. Hayaan mo na lang ako. Hayaan niyo na lang ako. Kung wala rin naman talaga nagmamahal sa akin, di ba? Tingin mo ba magagalit ng ganun si Babs kung hindi ka niya mahal, ha? Tingin mo ba hindi ka namin pagsasabihan sa mga mali mong desisyon kung hindi ka namin mahal? Luna, ubos na ubos ka na kay Peter. Kaya ganyan ang nararamdaman mo kasi akala mo hindi ka na pwedeng mahalin ng iba. Kasi naman bakit ba ang hirap bang intindihin na gusto ko si Peter? Pati mga magulang ko ayaw sa kanya. Bakit lahat kayo ayaw siya para sa akin? Ang gusto ko lang naman yung magiging first boyfriend ko. Siya na rin yung mapapangasawa ko. Gusto ko lang naman mahalin din ako eh. Yun lang naman. Hindi naman ako materialistic na tao. Hindi rin ako demanding. Gusto ko na mag-asawa. Pero hindi nga siya ang para sa'yo. Kahit na matuloy pa ang pagiging mag-asawa nyo, walang magbabago sa kanya. Sa huli, ikaw lang talaga ang mahihirapan. Alam ko marami nang nasabi sa'yo si Babs. Hindi ko na uulitin yun. Dapat ikaw mismo ang umintindi sa sinabi niya. Umiyak ka dyan. Isipin mong maigi ang mga gusto mo sa buhay mo. Isa-isahin mo ang dahilan kung bakit siya ang gusto mo. Dahil ba sa kung paano kanya itrato? O dahil lang sa itsura niya? Yun lang. Hindi na ako magpapayo sa'yo dahil mapapagod lang ako. Hindi mo rin naman ako iintindihin. Naroon lang si Jeda. Nakaupo sa isang gilid habang ang kaibigan niya ay iyak lang ng iyak. Hindi niya ito pinapatahan. Hinahayaan niyang si Luna mismo ang makapansin ng mga luha niya para siya ang magpatahan sa kanyang sarili. Dahil para kay Jeda, hindi ibang tao ang kayang magpatigil ng luha ng umiiyak, kundi ang mismong umiiyak. Katulad na lamang ng isang taong nagpapakabaliw sa pag-ibig. Walang ibang taong makakapagpatigil sa kanila kundi ang kanilang sarili lamang. Hanggat hindi tinatanggap ni Luna ang kanyang mali, wala siyang magiging kawala sa malupit niyang kapalaran. Ilang araw lang ang lumipas. Base sa kanilang inaasahan, nagkabalikan na naman ang dalaga at ang nobyo nito. Galit si Babs, pero ano nga namang magagawa niya kung si Luna ang balik ng balik kay Peter? Ito na naman siya. Nag-post na naman ng pictures nila. Nasa galaan sila ngayon, oh. Malamang pinilit na naman niya tong boyfriend niya na lumabas sila. Ito na namang mga nasa comment section, panay stay strong. Anong stay strong nila? Yung puro gaguhan? Kung naging tao lang ang katangahan, si Luna na yun. Baka siya na ang sambahin ng mga tanga. Wala namang mapapalayang galit na yan. Eh sa gusto niya yan eh. Hayaan mo na kamo, di ba? Gusto ko na nga siyang i-block.
Kagabi nagchat yan sa akin. Nag-overthink daw siya kasi nakita niya may kausap si Peter sa phone. Tapos ang sabi sa kanya sa investment daw. Malamang maniniwala siya sa sinabi sa kanya. Tanga siya eh. Yun na nga. Kaya nga hayaan mo na lang kung anong nakikita mo sa mga post niya. Feeling ko malapit na yan matauhan. Konti na lang. Alam mo, bigla kong naisip, what if ipakulam natin si Peter? Hoy, tanga. Hoy, hindi ako si Luna. Hindi ako ang tanga. Seryoso ka ba? Oo nga, naiinis na ako eh. Hindi naman yung kulam na ipapapatay natin siya. Huy, ayoko naman ng ganun. Ano na lang, di ba may kulam na nagpapapangit na isang tao? What if lang naman? Kagabi kasi nangihingi ako ng sign kung anong gagawin ko kay Peter. Tapos may napanood ako na lang kukulam siya. Natatakot naman ako sa ganyan. Mamaya naman tayo ang balikan. Baka naman tayo ang pumangit. Baliw, okay lang yung sayo, di naman naiepekto. Hoy, habulin ng mga babae to, no? Ay, wow, ibang lakas naman pala niyan. Natigas na ba yan? Malaki na, tingin nga. Ano ba? Baliw ka! Ano nga? Bigla tuloy ako na intriga sa sinasabi mo. Saan namang mangkukulam? Meron yata sa Cubao. Meron ako doon nakita sa FB naman. Kaso hindi ko naman alam kung legit yun. Dadayo pa tayo sa Cubao? Sa Quiapo na lang. Di ba doon yung mga may sikat na mangkukulam? Meron pa nga doon mga manghuhula eh. Ewan ko, meron kayang legit doon? Isa sa dahilan kaya baliw na baliw yan si Luna kay Peter dahil sinabi ng manghuhula doon na malapit na silang ikasal. Malamang hula naman yun. Iba naman yun sa kulam. Tara, try lang natin. Kinabukasan, dahil walang pasok sa trabaho ang dalawa, maaga pa lang ay nasa Quiapo na sila. Pasimple lang silang nagtanong-tanong. Ano ba naman sila? Puro gayuma inaalok sa atin? Hindi ba tayo mamahalin ng hindi natin gagamitan ng gayuma? Ang judgmental din pala ng mga mangkukulam na to, no? Gagi, sa'yo lang inaalok ka. Hindi naman sa akin nakatingin eh. Dapat pala si Luna ang bigyan natin ng gayuma. Meron kaya nung gayuma para hindi maging tanga? Ay, ayun. Nakita ko na yun sa TikTok. Siya yun eh. Nilapitan nila ang matandang babae. Nung una ay nag-aalangan pa sila. Iniisip nila na baka mali ang kanilang gagawin, na tunay namang mali, lalo pat itim na kapangyarihan ang nilapitan nila. Sure po kayo dyan na hindi yan babalik sa amin ha? Oo nga po. Baka maging tsaka ko tulad nitong si Jeda. Sayang naman, mabenta pa naman ako sa mga Chinoy. Pero serious question po ha. Mabilis lang po kaya yung e-epekto? Di ba kami babangungutin dyan? Sinabi ng matanda na magiging maayos lang sila. Nag-alok pa nga na pwede naman daw nilang ipapatay ng diretso ang lalaki, pero ayaw nila. Mabilis silang tumanggi dahil nakokonsensya naman sila. Ang gusto lang daw nila ay pumangit si Peter para maging ganti na rin sa mga kababaihan na naging biktima niya. Dalawa sana ang gusto nilang ipagawa, ang pagpangit ni Peter at ang pagkawala ng pagmamahal ni Luna. Nang matapos ang ritual, umalis naman din agad ang dalawa. Patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang ginawa. Mali naman to, pero hayaan mo na, nagawa naman na natin eh. Sana naman matauhan na si Luna kapag pumangit na yung lalaki na yun. Baka naman kahit pangit na, maging makapal pa rin ang mukha para mambabae, no? Baka nagayuman naman si Luna. Oo nga, no. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana naganap tayo ng albularyo. Ang alam ko kapag ganyang mga gayuma, okay na yan sa magtatawas eh. Saka 3 months lang daw yung gayuma. Ay we, saka baka pag pinatawas natin siya, lumabas lang na isa siyang malaking tanga. Kung 3 months lang ang gayuma, ibig sabihin hindi siya ginayuma. Ilang taon ang tanga yung babae na yun eh. Ilang beses na kayang nakagat ni Luna ang dila niya. Kanina pa natin siya binabackstab. Hoy, hindi ko siya binabackstab, no? Kaya kong sabihin sa pagmumukha niya itong mga sinasabi ko. Hindi ko lang magawa dahil nasa Tagaytay sila ng boyfriend niya. Teka nga, ano na kayang balita rito? Eto, latest post niya may couple goals na caption. Couple goals ang puta? Naku, kung hindi ba naman patawa tong friend natin? Chat ko nga to. Sabihin ko pasiklab sa social media, pero iyakin naman kapag nahuli ang manloloko. Nung huli nga kaming nag-usap,
Ayun, hindi pa rin nadadala. Kanina may chat siya sa akin. Huwag na raw muna ako mag-react sa mga post niya kasi pinapablock na raw ako ni Peter. Kasi nga nagseselo sa akin. Ikaw nga rin daw kasi ikaw daw yung bakla na sobrang toxic. Okay lang. Sige, sabihin niya lang na baklang toxic ako. Tatawanan ko talaga siya sa susunod kapag nalaman ko ng pumangit na siya. Model pa naman siya. Pustahan kapag pangit na yan, wala na yan trabaho. Bahala talaga siya sa buhay niya. Pero for sure, mas lalo ka maiinis. Kapag pangit na nga tapos wala pang trabaho, malalaman mo na nag-live-in na sila ni Luna. Kasi si magaling mong friend ang bubuhay sa kanya. Para maging happy family na sila. Magiging motto in life na niya yung okay lang sa iba ka sa umaga, basta uuwian mo kami sa gabi. Tumigil ka nga dyan. Naiirita ako sa mga sinasabi mo. Ipapakulam ko talaga pati si Luna. Meron yatang kulang para maiwasan ang pagiging tanga. Alam mo, hindi ko alam kung ilang beses ko binabanggit ang salitang tanga kapag pinag-uusapan natin si Luna. Paano? Napakatanga naman talaga. Nakakainis. Natatawa na lamang si Jeda sa kanyang kaibigan. Kahit naman ganon magsalita si Babs, hindi naman naaalis ang kanyang pagmamahal sa kaibigan. Kahit na palagi silang nag-aaway o kaya ay hindi nagkikita, nais niya pa ring manatiling maging kaibigan si Luna. Kung paanong naniniwala si Luna na magbabago pa ang nobyo, ganon din ang paniniwala ni Babs na maiiwasan din ni Luna ang maging tanga. Ilang linggo pa ang nakalipas, nakaabang sila sa mga post ni Luna. Wala na itong pinapakitang mukha ni Peter. Hindi rin sila makakuha ng balita dahil hindi naman nagsasabi ang kanilang kaibigan. Ikaw na magtanong sa kanya. Ano ka lang kunwari, ask ka lang nasan siya. Yoko, ikaw na lang kaya. Baka mamaya mabasa pa ni Peter. Tapos kapag nag-away silang dalawa, ako pa sisihin niya. Dali na, ikaw kinakausap ka naman niya eh. Ako hindi talaga. Alam mo na, nag-away kami, di ba? Dalian mo na. Paano kaya natin malalaman kung umepekto ba yung pinagawa natin? Oo na, sige na. Tatawagan ko siya, huwag kang maingay ha. Hindi sigurado si Jeda kung sasagutin ni Luna ang tawag, pero ilang sandali pa ay sumagot naman ito. Inilayo ni Jeda ang cellphone para hindi makita si Babs, para kunwari ay siya lang mag-isa. Nasaan ka? Nasa ospital, bakit? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Hindi kita masyadong marinig, wala kasing signal dito. Mamaya ka na lang tumawag sa akin. Andito kasi ako sa ospital, sinamahan ko si Peter. May allergy yata siya kasi may mga kati-kati siya sa mukha at sa buong katawan. Sige na. Hinintay na muna nilang mamatay ang tawag bago nagbigay ng opinyon si Babs. Mukhang totoo nga na nangyayari na ang pag-epekto ng kulam kay Peter. Ilang araw pa ang lumipas, palagi na lang daw nasa ospital sina Luna at Peter dahil pinapatingin ang nangyayari sa binata. Para daw itong may mga bakas ng bulutong sa katawan, habang ang mukha naman niya ay parang namamaga, pati ang mga labi ay nagbabalat. Kinuhanan pa nga ni Luna ng litrato at palihim na ipinasa kay Jeda. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil ang pangit na nga ni Peter. Pero ang isa pa sa problema nila ay ang pananatili pa rin ni Luna sa relasyon. Oh, ano na plano natin yan? Ayoko na magpakulam ulit ha. Gagi, natatakot na ako ngayon. Masaya naman ako dahil nakaganti na tayo kay Peter. Kaso si Luna... Paano kaya sinabuhay ni Luna ang pagiging tanga? Minsan nga bisita ka sa kanila. Ako lang? Ayos baka naman bubugin ako ni Peter. Alam mo naman nagseselo sa akin yun. Okay sana kung kasama kita. Para tayong dalawang bubugbog sa kanya? Hindi. Kumbaga, may reason para pumunta dun. Para kunwari gusto lang natin bisitahin ang kaibigan natin. Sige na, ikaw ang chismosa sa ating dalawa. Dapat ikaw ang mas makakita nun. Huwag ka na dyan sa pride mo. O sige, pero magkukunwari ako na hindi ko alam na sasama mo ko dun ha. Ayoko namang isipin niyo na kinain ko yung salita ko na hindi ko na siya kakausapin. Mamaya mabara ko na naman siya. Ay naku, sana may pasensya ako bukas. Nagplano muna ang magkaibigan kung anong mga sasabihin nila. Iniisip kasi nila na baka sa sobrang tuwa nila sa kanilang nakikita, mabanggit nila ang salitang kulam.
Hindi pa naman yun pwedeng malaman ng iba. Silang dalawa lang ang may alam. Hindi nila pwedeng sabihin lalo na kay Luna. Nang makarating sila sa bahay ni na Luna, sakto na naroon si Peter pero paalis na siya dahil uuwi sa kanilang bahay. Nakita mismo ng dalawa ang itsura ng pinakulam nila. Sa likod ng pag-aalala sa kanilang mukha ay ang tunay na tuwa. Awang-awa na ako sa baby loves ko. Nawalan siya ng project ngayon eh. Ang sabi sa kanya, saka na lang daw ulit kapag okay na siya. Wala tuloy siyang pera ngayon. Naghahanap nga ako kung saan ako pwede mag-loan eh. Naghalit kasi si mama nung umutang ako kay kuya ng 100K para para ipagamot namin yung nangyayari kay baby loves. Buti na lang pinagalitan ka ng nanay mo. Kung ako ang nanay mo, hindi lang salita matatanggap mo sa akin. Mag-book talaga ako ng ticket papuntang Manila para lang matampal ka. Sabi ko walang ganyan, nani. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko eh. Ang tanga kasi, sobra. May iba pa bang mas malala sa tanga? Parang yun na lang palagi ko nagagamit. Uutang ka ng 100K sa kuya mo para lang sa lalaki. Iba na siya ngayon. Maniwala kayo, nagbago na siya. Hindi na siya yung katulad noon. Halatang ang iba na siya. Ang syongit niya na, te. Hindi ka man lang ba nandidiri sa kanya? True love yarn? Baka kasi ganyan siya ngayon dahil ikaw lang ang nandyan. Sino ba naman kasi sa mga babae niya ang tatanggap sa kanya, di ba? Wala pa ata siyang nakikita na kasing level ng katangahan mo. Iyon na nga, ibig lang sabihin nito, mahal niya ako at nakikita niyang mahal ko rin siya. Ganun naman ang pagmamahal, di ba? Sa panahon na ayaw na sa'yo ng lahat, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Ganun ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya alam ko na ngayon na niya nakikita na iba ko sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Gwapo man siya o hindi, mahal ko siya. Ay, lalo ako nanggigigil, Jeda. Uuwi na ako ha. Hindi ko kaya. Sama na ako, uy. Ano, iiwan mo ko rito? Ayoko nga ma-stress. Hindi na nakaya ng dalawa ang kalokohan ng kanilang kaibigan. Hinahayaan na lamang muna nila ito na mapagtanto ang mga payo nila. Kahit naman ulitin nila, hindi naman makikinig si Luna, lalo na't bulag talaga ito sa kanyang pagmamahal. Ilang linggo pa ang nakalipas, tumawag na lamang si Luna at umiiyak. Nahuli niya mismo ang nobyo na nakikipagtalik sa ibang babae. Sakto naman na pauwi na sa trabaho ang kanyang mga kaibigan at pinuntahan siya ng mga ito. Kitang-kita ko mismo sila. May pumatol pa doon? Ang pangit na niya. Baka siguro sobrang tigang na rin si ate girl. So hindi na siya naging choosy. Yak! Iwi! Kadarder! Anong gagawin ko? Kami talaga tatanungin mo kung anong gagawin mo? Baka hindi mo rin naman gawin kapag sinabi namin. Ang sabi niya sa akin, mahal na mahal niya ako. At ako na talaga yung nakikita niyang magiging asawa niya. Te, alam mo na sa sarili mo kung anong dapat mong gawin. Huwag mo na kami tanungin ha. Kasi kapag ako nagsalita, iiyak ka lalo. For the end time, bakla, tanga ka. Sobrang nuknukan mo. Mula sa kaibuturan ng pagkatao ko nanginginig sa katangahan mo. Ano? Huwag mo sabihin sa akin na hahanapan mo na naman ang dahilan niyang pagkahuli mo sa kanya. Bukas niyan bati na kayo. Aalagaan mo siya? Hahanapan mo ng pera pampagamot niya? Feeling ko need mo rin ang gamutan eh, no? Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo sa oras na balikan mo pa siya. Alam mo ba yon? Ay, sa bagay, pangarap mo pala magkaroon ng isang pamilya kasama siya, no? Ang mangyayari niyan, kahit buntis ka, magtatrabaho ka. Tapos siya naman, mambababae. Pero okay lang, kasi mahal mo siya, di ba? Tapos itatanim mo sa utak mo, basta akong binuntis niya, ibig sabihin ako talagang mahal niya. Tapos kapag may anak na kayo, ikaw pa rin ang bubuhay sa inyo. Papangit ka.
ka. Magiging matanda ka ng tingnan. Tapos siya naman kahit pangit na, mambababae pa rin. Okay lang yan. Mukhang sa ganung buhay ka naman masaya no? Kasi ayan pa lang na ang pangit na niya, na nakakarma na siya, nandiyan ka pa rin eh. Sige lang, pagpatuloy mo na. Support na ako. Hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo. Hindi nakakatulong ang alin. Pakinggan mo maigi yung sinabi niya. Intindihin mo. Kasi ako na nakikinig lang ngayon, pagod na rin ako. Wala ka ba talagang balak mapagod? Okay, sige. Ako rin. Last na to. Ikaw na ang bahala kung susundin mo o hindi Tama si Babs. Kung talagang gusto mo magpakatanga, go ka na. Hayaan mo na lang yung magiging anak nyo ang magdusa dahil sa maling desisyon ng nanay nila. Kung ganyan din ang gusto mo mangyari sa mga anak mo, yung umiiyak kahihintay na magbago ang tatay nila, sige, push mo na to. Sige, tutalas naman na, di ba? Pasampal ako 2 beses lang. 2 lang to, ha? Kasi sa totoo lang, gusto kitang sampalin hanggang sa maalog yung utak mo. Alam mo, lalaki ang pinakamadaling makuha. Bumuka ka dyan sa labas, di lang isang lalaki ang magkakandara pa sa'yo. Alam mo kung anong mahirap hanapin? Yung lalaking kayang manindigan. Alam mo kung paano magiging ganun ang lalaki? Kapag siya mismo ginusto niya yun. Sige, sabihin na natin na nagbabago nga ang mga lalaki, ang tao. Nagbabago sila hindi dahil pinagmamakaawa yun sa kanila, kundi dahil nakita nila sa sarili nila. Pero hindi na para umabot ng ganito katagal. Matanda na yan si Peter. May utak ng mambabae, pero walang utak para maging lalaki. Ina to si Jeda nga, daliri lang tumitigas pero mas lalaki pa to dyan sa macho mong jowa eh. Hanapin mo yung lalaki magbibigay sa'yo ng peace of mind. Pero paano mo siya mahahanap? Kung ikaw mismo hindi mo mahanap ang sarili mo sa paulit-ulit na pagbalik sa taong dapat matagal mo nang iniwan. Tama na sana yung 1 beses ka lang naging tanga. Hindi yung katangahan nang naging buhay mo. Last na to, promise. Kapag umisa ka pa, wala na. Nasa kamatayan ka na. Hindi na kumibo pa si Luna. Iyak lang siya ng iyak magdamag hanggang sa nakatulog siya. Sa paglipas ng ilan pang mga araw, palagi na lamang malungkot si Luna. Walang ibang laman ang kanyang social media kundi ang kalungkutan. Hindi na rin siya makausap ng maayos. Para may nakakasama siya sa bahay, salitang nagpupunta ang kanyang 2 kaibigan. Kapag wala naman silang pasok, sinasamahan siya ng mga ito at inilalabas. Dahil walang gana sa lahat si Luna, natanggal siya sa trabaho. Dahil kahit sarili niya, kinatatamaran niyang asikasuhin. Ang alam niya lang, buhay siya pero sobrang dilim ng kanyang mundo. Hindi na niya alam kung darating pa ba ang araw na makakakita siya ng pag-asa. Hindi na sila nagkabalikan pa ni Peter. Ilang beses siyang tinatawagan nito pero ang dating sigla niya kapag kausap ang nobyo, nawala na rin. Ito na marahil ang sinasabi sa kanya ni Babs, darating din ang araw na mauubos na siya. At sa oras na maubos na siya, kahit na may pagmamahal pa siya para kay Peter, hindi na talaga siya magiging masaya. 3 days kaming walang pasok. Nagpabook na kami ng resort sa Pampanga. May bago ka bang swimsuit? Ayokong lumabas. Dito na lang ako sa bahay. Kayo na lang. Hindi pwede para nga sa atin yung 3 eh. Ayoko. Hindi yan, kailangan mo yun. Huwag ka mag-alala, hindi kita aawayin. Lobat ka na eh. Need mo mag-recharge. Kailangan mo yun para bumalik ka sa dati. Mali, para pala mas makilala mo yung bagong ikaw. Sana kapag nakilala mo na yun, huwag mo na siya hayaang mawala ulit ha. Kasi ayaw namin nakikita kang nagkakaganyan eh. Pansamantala lang yan. Normal lang na makaramdam ng ganyan. Ibig lang sabihin, nagbabawas ka na ng bigat sa buhay mo. Unti-unti lang makakaya mo yan. Nandito lang kami palagi ni Jeda. Huwag ka mag-alala. Sa mga araw na lumipas,
Tinupad ni na Jeda at Babs ang pangako nila sa kaibigan na kahit anong mangyari ay hindi siya iiwan. Mula sa pagkalugmok ni Luna at pag-aakala na hindi na niya ulit kayang mabuhay nang wala si Peter, nakabangon siya. Matagal ang inabot pero paunti-unti niyang nakakaya sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Minsan, dumarating siya sa punto na akala niya ay maayos na siya. Pero bigla siyang naluluha at naaalala si Peter. Akala niya minsan pagmamahal pa yon na baka hindi pa nawawala sa puso niya si Peter, pero kapag sinusubukan niyang balikan ang mga alaala nila, wala siyang matandaan na naging sobrang saya niya. Doon na niya napagtanto na siya lang naman ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Kaya siya baliw na baliw kay Peter dahil lang sa kanyang kaisipan. Inaakala niya na si Peter ang lalaking iniisip niyang perpekto. Binubuo lang ng utak niya ang pagmamahal ni Peter pero hindi niya ito nararamdaman. Dahil magkalapit lang ang bahay nila ng dating kasintahan, minsan ay nagkakasalubong sila. Pero hindi na niya hinahayaan na madala siya ng kanyang damdamin pabalik sa pagkalugmok. Hindi na nawala ang mga kati-kati sa katawan ng binata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Ang laki ng pinagbago ni Peter. Hindi na siya ang matipuno at gwapong lalaki na kinababaliwan ng marami. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nawawala ang pagiging babaero. Nabalitaan din ni Luna na may 3 babae itong nabuntis at ngayon ay hindi na niya alam kung paano susustentuhan dahil maging sarili niya ay hindi niya na kayang alagaan. Sa paglipas ng mga taon, nakabawi na sa lahat ang dalaga. Doon na niya mas minahal ang kanyang sarili. Mas nakita na niya ang kanyang halaga. Napagtanto niyang hindi naman pala lalaki ang magpapasaya sa isang tao. Sa pag-aalaga niya sa sarili, gumanda ang kanyang pisikal na anyo, maging ang kanyang kaisipan ay lumawak. Higit sa lahat, dumating ang maraming oportunidad sa kanya. Kung sakali man na sila pa rin ni Peter ang magkasama, alam niyang masasayang niya ang mga yon. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa mga kaibigan niyang pilit siyang minulat sa kanyang mga pagkakamali, na hindi pa nga huli ang lahat para magsimula. Isang araw, magkakasama ang magkakaibigan dahil kinabukasan ay aalis na si Luna. Basta kapag nasa Germany ka na, hanapan mo ko doon na magiging Papa Loves ko, ha? Para naman sumaya na ang Pepe kung may sapot na ng gagamba. Ako rin Mama Loves naman. Okay lang sa akin kahit single mom, basta wala pang anak. Ay, tanga. Baliw kayo. Oo sige, tigilan ba? O ilan daw kaya mo, Jeda? 2 kamay mo, so kaya mo yan 2. Huy, isa lang. Loyal ako Gusto ko walang kahati ang aking love. Natatawa talaga ako sa inyo. Nakakainis kayo. Alam nyo, mamimiss ko kayo. Huwag na kaya ako tumuloy, Ay, parang gusto ko yata manampal ulit. Ready ako. Ay, ako rin pasampal. Pwede pa ba humabol? Bagong facial ka pa naman. Joke lang, ano ba kayo? Basta ayun, thank you sa inyo. Tama talaga ang sinabi ni Babs. Sobrang gaan kapag pinili mo ang sarili mo. Ang sarap sa pakiramdam kapag nagbigay ka ng halaga. Masaya ko ngayon. Sobrang saya ko. Nakakamiss lang minsan may jowa, lalo kapag 10 PM na. Pero seryoso, salamat sa inyong dalawa ha. Lalo na sa sampal at sa real talk. Hindi niyo ako iniwan nung down na down ako. Kasama ko kayo sa paghahanap ko sa sarili ko, sa pagbuo ko sa pagkatao ko. Bahagi ko kayo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon hindi ko pa rin pinapahalagahan ang sarili ko. Mahal ko kayo. Sobra-sobra. Nagyakapan na lang silang 3. Masaya rin naman ang dalawa lalo pat nakikita nila na nagiging maganda na ulit ang buhay ng kanilang kaibigan. Hindi na sila nagagalit, lalo na kapag ibinababa nito ang kanyang sarili para lang sa pagmamahal. 3 silang magkakaibigan na nagkaroon ng matagumpay na buhay. Sa bawat pagbagsak ng isa, palagi silang nakaalalay.
walang iwanan. Kahit na may pinag-aawayan sila, nananatili pa ring matatag ang kanilang samahan. Makalipas ang ilan pang mga taon, nagkaroon ng asawa si Luna, kung saan nakamtan niya ang pangarap niyang pamilya. Hindi perpekto, pero masaya at buo. Sa pagkakataon na iyon, nagkaroon siya ng tamang desisyon para sa kanyang anak. Nakapili siya ng isang lalaki na magiging mabuting tatay sa kanila. Naging sentro na ng buhay ni Luna ang kanyang pamilya, kaya wala na rin siyang naging balita pa kay Peter. Hindi na rin siya nag-abala pa na alamin ito dahil pinagdarasal niya na sana isang araw ay magising ito sa kanyang mga pagkakasala at maging mabuting tao na. Lalo na ang maging mabuting ama sa kanyang mga naging anak. Minsan, darating ang isang tao sa punto ng buhay niya na nakakalimutan na niya ang sariling halaga. Kung saan ang pag-ibig ang mas nangingibabaw sa lahat. May mga tao rin na hinahayaang maputol ang kanilang ugnayan sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Dahil inaakala nilang yun lang ang tanging paraan para manatili ang kanilang mahal. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang manatili ang isang tao na handa kang iwan sa oras na hindi mo na siya masunod. Hindi ganon ang pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para mawalan ka na ng direksyon. Hindi ito dapat maging sugat na araw-araw mong dinudugtungan ng sakit habang ikaw lang naman din ang nagdurugo. Kapag napansin mong ikaw na lang ang lumalaban, huminto ka na. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magpapabaliw sa iyo. Ito ang magpapakalma, magpapatatag at magtuturo kung paano ka dapat mas lalong mahalin. Huwag mong gawing sentro ng mundo ang taong kaya ka lang pahalagahan kapag may napapala siya sa iyo. Matutong bumitaw sa pag-ibig na hindi marunong sumalo. Dahil hindi sukatan ng katatagan ang paulit-ulit na pagpapakatanga. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pag-amin na sapat ka na at hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa maling tao. Tandaan, ang pag-ibig na totoo ay hindi sumisira sa sarili. Ito pa nga dapat ang dahilan para mas lalo mong mahalin ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan pang magpadarang sa apoy para lang maramdaman ang mainit na pagmamahal. Dahil ito lang din ang magiging dahilan ng pagkaubos mo. Maging matapang kang lumayo kahit na mahirap. At ang tunay na walang hanggan na pag-ibig ay para dapat sa iyong sarili. Respeto sa sarili ang isang bagay na kailanman ay huwag mong aalisin. Dahil kapag yan ay nawala na, hindi ka na rin makakatanggap nito mula sa iba. Kaya ang aking bilin, mga apo ko, mahalin niyo muna ang inyong sarili. Dahil sa oras na magawa nyo yun, hindi nyo na kailanman hahayaan ng sino man na tratuhin kayong parang walang halaga. Hindi masama ang magmahal. Ang masama ay ang labis na wala ng para sa sarili. Kayo ba mga apo? Dumating din ba kayo sa punto ng inyong buhay na katulad kayo ni Luna? Na nakalimutang mahalin ang sarili? Ibahagi nyo naman ang inyong kwento at opinyon at naway may natutunan kayo sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Kimberlyn Bautista at Kenneth Bautista ng Ginubatan, Albay. Kim Ju 300. Jinky De Pedro. Marlene Guevara. Me and my adopted Furbies. Irisabela Tuazon. IC Aragon. Jocelyn Nazareno. Leia Tan. Neneth King. Nanette Carson. Phils Valdeabella. Nicole Ann Hamaybay. J. Ian Manlod. Gabriel Master. Shout out din sa inyo. Pearl Lee Shell. Dulce Imay,
J.Ann, Shiva Ledesma, Catherine Pehe, Tangkawan Yani Grace, Nieves Di Mapilis, Jean Bag, Gina Labriaga, Janela Cutie, Jan Marie Salvador, Rufina Villamin, Beth Lisa, Bobby Closa, Jennifer Deginon. Salamat sa pakikinig nyo, Leonora Concesino, Pivan Marbar, Arcel Silvano, Mean Rivas, Kevin Bernard Odiongan, M. Rose Strong OFW in Kuwait, Mary Generil Rhea Batiduan, Jenna Briones, Marisa Villanueva, Neng Sildels, Erlinda Baculi, Rose Ann Romasanta, Miles, Tess Borja, Malu Hapin, Yolanda Bustria, Ana Alvarez, Shairi Vlog, Jenny Rose Sar, Lenlen, Nesita Pineda, Agnes Medina, Purificacion Pasinoble, Aliza, Jeline Sapra, at kay Siti Fatma. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang nag-aabang, nakasubaybay at nakikinig sa lahat ng bagong istorya natin.